Keep on growing. Minsan napatanong ka na rin ba kung bakit may mga taong nagta-travel gamit yung bike? Tara, pag-usapan natin yan at tapusin mo yung video na to. Let's go! Pero bago natin simulan yan, ako nga pala si Ryan, isang entrepreneur at isang solo traveler na pinaglalaban ng pagpapahalaga sa ating kalikasan. Kaya tara, ito kwento. Nagsimula kasi yung pagta-travel ko gamit yung bike nung during pandemic. That time, medyo nakakalabas-labas na yung mga tao pero alam ko bawal pa yung mga sasakyan nun eh. Pero yung mga nakabike, pinapayagan nila. Tapos sakto yung mga kapatid ko, may mga bike na sila nun. So ako lang yung wala nun. So ang ginawa ko nun, nanghiram muna ako sa tropa. Tapos yung pupuntahan namin ay isa sa pinakamagandang island sa Cebu, which is ang Olango Island. Binike namin yun from Mandaue to Olango Island. Not really sure kung ilang kilometer siya, pero ewan ko, pero parang umabot siya ng mga 300 kilometers. Gamit ko yung Strava ko. Pero di ko sure. Naalala ko din na parang di accurate yung gamit kong app nun eh. So ayun nga, inikot namin yung buong island ng isang araw lang. So sa travel na yun, na-realize ko yung mga benefits nung pagta-travel gamit yung bike. So ano-ano nga ba yung mga benefits na yun? O siya, tara, simulan na natin. So ang unang-una nga dyan ay iwas traffic. Syempre, malaking bagay yun, nakakaiwas ka sa traffic. Na-realize ko na lang din yung hindi ka makakasal sa traffic nung nagtutuloy-tuloy na ako sa pagbabike. Alam mo yun, kasi pwede mong buhatin, pwede mong ka sa gutter. Alam mo yun, tapos yung pangalawa, makakapunta ka sa lugar na gusto mong puntahan na hindi ka gagasta sa gas. Syempre, malaking bagay din yun, no? Pero yun nga, nabi ko sa last video natin na nakakapagod siya. Pero yung pagod na yun, mararamdaman mo lang yun sa mga unang rides mo. Pero pag tuloy-tuloy na yun, wala, maaadi ka na din talaga. Kaya nga ang daming nagbabike ngayon eh. Kahit nga mga mayayaman, yun na yung ginagawa sa ngayon. Kasi alam nila yung mga benefits ng pagbabike. Tapos pangatlo, pag nagta-travel ka gamit yung bike, nararamdaman mo yung freedom eh. Kasi anytime, pwede kang matulog kung saan. Like, syempre dapat may dala kang may dala kang tent, may dala kang hammock, alam mo yun, or may dala kang camping chair. So, yun yung ginagawa ko pag nagbabike ako. Ayun. So, para sa akin, sa bike, mas mararamdaman mo rin yung nature. Iba talaga siya pag bike eh. Actually, kinumpara ko siya. Unang comparison ko is sasakyan and motor. So, para sa akin, kung papipiliin ako sa dalawa, motor talaga. Kasi mas ko yung hangin, mas nararamdaman ko yung hangin, mas ramdam ko yung nature. And then, anytime pwede ako mag-stop para i-appreciate yung lugar na mga nakikita ko. Pero, kung ikukumpara ko yung bike tsaka motor, mas pipiliin ko pa rin yung bike. Kasi, sa bike, mas sobrang nararamdaman ko yung nature, sobrang ramdam ko lahat, yung pagod, alam mo yun? Tapos, iba yung sa pagbabike eh, kasi anytime pwede kang mag-stop. Ganun naman din sa motor, pero ewan ko, di ko siya maipaliwanag ng maayos, pero mas ramdam ko yung sa pagbabike. Kasi mabagal siya kumpara sa motor eh. Mas makikita mo lahat, makikita mo yung detalye ng lugar. Ayun. Siyempre, yung pinaka-last is napoprotektahan mo yung nature. Siyempre, hindi ka gumagamit ng gas, wala kang pollution na nilalabas. Kaya, ayun, maganda siya para sa nature. Kaya malaking bagay sa atin ang benepisyo ng pagta-travel gamit yung bike eh. Lalong-lalo na sa health natin. Kasi naniniwala ako na kailangan natin pangalagaan ng ating mga katawan. Dahil kalaban natin dito yung kahit anong sakit. Ang dami ng mga sakit-sakit na nag-i-exist ngayon. Alam nyo ba na may mga nakilala din tayo na gumaling dahil sa pagbabike? So isa na doon yung kapatid ko. So kung naisipan nyo rin na gawin tong bagay na to, gawin nyo na. Sobrang iksi ng buhay. Kaya puntahan mo na yung mga lugar na gusto mong puntahan. At kung interesado ka, nagra-rides din kami ng mga tropa ko every Tuesday. Mga malalapit lang naman yung mga pinupuntahan natin, pero usually nature. So kung trip nyo, message nyo lang ako sa Facebook ko. Huwag nyo na rin kalimutan na mag-join sa Facebook group natin. So yun, ipopost natin dyan. So muli, eto si Ryan ng Kalikasan. Keep on growing.